Yung pagpapakapon kasi ng ating mga pets, it doesn't only make them healthy, no? So, ang pagkakapon, it refers to the removal of the reproductive organs ng male and female dogs or cats. So sa female cats or dogs, ang tawag natin dito ay spaying. Sa mga lalaking aso at pusa naman, it is castration. Anong ginagawa ako curious lang ako no sa female. Alam ko sa mga lalaki dati akala ko sa mga lalaki lang ang kapon. Sa babae pala mga hayop ginagawa rin 'yun. Yes, ginagawa rin natin ito sa mga babaeng aso at pusa. And what we remove is the ovaries and the uterus as well. Oo. Kasi yun ang lalo na sa mga pusa yun ang nagsisecrete ng smell. Kaya maingay yung mga pusa sa Oo bubong. nga, oo. Tapos yung usually, isa sa mga pinaka-leading cause ng mga accidents sa mga kalye is yung mga lalaking aso na naghahabol ng mga in-heat na mga aso rin. So once na nakapon na itong mga hayop na to, anong mga pagbabago sa behavior nila? Mas nagiging mas nagiging kalmado. It is very beneficial lalo na sa mga stray dogs and stray cats. Although mahirap ma-protect ngayon because of the rising cases of rabies, pero yun talaga ang pinaka mainam na solusyon for that. What if hindi mo spay yung female dog? I'm asking about our poodle, si Mari. Mabait naman yun. 2020 natin siya, si 2024. It's been 4 years. So, nandun pa kami sa stage na, ano ba natin, magka-puppies or spay na natin? Ano dapat yung sa decision-making process? Ano dapat i-consider? If you are a responsible pet owner, hindi naman talagang necessary na spay natin yung mga alaga natin, no? Ang iniiwasan lang naman natin ito is baka magkaroon sila ng mga uterine infections and there are certain types of cancer na lumalabas pag ang sila'y intact or what you called na hindi pa sila nasispay. It is applicable in both male and female dogs. So there are certain types of cancers and infections na naiiwasan pag nakapon natin sila. Pero at what age? Ano yung pinaka-deadline? At what age dapat ikakapon? Ang pinaka-safe is around 4 years old. But kasi may mga studies na pag halimbawa ang mga female dogs or cats na hindi na sasampahan or hindi sila nanganganak during those age, nagiging prone na sila to develop infections sa uterus and ovaries, which is yung tawag natin doon is pyometra. Sa mga lalaki naman is enlargement of the prostate gland. Ganun din pala, no? Yes. Enlargement Tao rin of pala, prostate. no? Parang Opo. tao nga. O yan, narinig mo, Papa. I think it's time. Oo. 4 years old na si Mari. Isipan ko. Hindi, isa rin sa mga problema namin, yung mga asong lalaki na ihi ng ihi. Yes. Yung sa mga pader, iniihan. In fact, may mga dogs kami na dati sa loob ng bahay nakatira. Pero dahil sila ng ihi, outside na sila. Pag nakapon ba ang isang lalaking aso, maiwasan yun? Magbe-behave na ba? Magbabago ba yun? Pag nakapon natin yung mga alaga nating male dogs, talagang mababawasan yung marking nila. Kasi nagmamark siya, kaya siya ihi ng ihi. Parang it's a sign na, teritoryo ko to. Machismo. Oo. So yun ang isa sa mga nagiging advantage pag kinapon natin yung ating alagang aso at pusa. But seriously, Papu, kaya natin pinag-usapan yung pagkakapon. Dahil nga pag hindi ka responsible pet owner, hinayaan mo lang mag-anak, o nakapakawala mo yung pinapakawala mo lang yung aso mo na lalaki, na magbubuntis sa ibang aso. Tapos hindi naman naalagaan, yun din yung kumakagat sa maraming tao kapag hindi naman nabibigyan ng anti-rabies shot, di ba? So it's also a way, di ba, of disciplining yung mga dogs. Tama ba, Doc? Yes po, no. And talagang ang pinanggagalingan kasi ng mga stray dogs and cats are yung mga owned pets na hindi na kayang alagaan. Yeah. Kasi before, napakamahal magpakapon ng aso at pusa. But alam ni Sir Julius that we have a foundation also. It's Philippine Pet Birth Control Center Foundation. Na we aim to help the government eradicate rabies by humanely controlling dog and cat population. Kasi for example, ang isang pamilya na may alagang aso at pusa, meron silang 2 aso, isang babae at isang lalaki. Napakamahal
na magpa-spay or magpa-kapon, 'di ba? So, yung budget nila na para sa 2 alagang aso or pusa, pag nanganak sila, mawawala na ng quality of life na pwedeng maibigay ng mga pet owner. So, isa yun sa mga hindi natin minsan naiisip na by giving them kasi wala naman silang decision making basta pag nag-hit yan magbubuntis sila. So isa yun sa mga parameters na dapat natin tignan, lalo na being a responsible pet owner. So that's why we are really advocating for spay and neuter.